Kakatapos lang namin mag-meeting ng NDRMC at saka yung mga ibang cabinet secretary para suriin ang response natin dito sa mga weather systems na pumapasok. Tatlo na, yung Krising, tapos meron pang dalawa na that are also in play. Anyway, napuntahan ko ang dalawang evacuation center sa Rizal at mukhang maayos naman. Unfortunately nga, sabi ko nga sa kanila kanina, unfortunately, alam na rin natin ang gagawin natin dahil napakadalas na mangyari sa atin ito. So meron tayong magandang response time, lalo na sa mga relief goods, sa mga rescue. At patuloy lang ang pagtitingin natin at pagtitiyak natin na ang taong bayan ay yun, lalo na yung mga na biktima o na-displaced o nagka-problema dahil dito sa mga bagyo ay mabibigyan ng assistance. Ang isa pa, dahil marami naman tayong SOP, kahit nung nasa US pa ako, alam na namin kung ano yung kailangan gawin. Tuloy-tuloy ang proseso ng pagbibigay ng relief, pag-rescue, pagbibigay ng relief, pagbubukas ng mga kalsada, patiyakin na may kuryente ang mga ospital. Ngayon, ang aming iniisip, paano natin gagawin dahil lahat ng pinupuntahan ko ay walang pasok. Paano ngayon yung ating mga kabataan? At kailangan naman lagi lugi sila. Masyado na silang lugi kung mapipilitan silang hindi pumasok. So we're finding alternative ways, teaching modes na para sa ating mga bata, sa ating mga estudyante. The other thing that I was concerned about nung nakita ko sa evacuation center, napaka-congested, yung sakit. Pagka isa lang dyan ang magkasakit, kakalat ng napakabilis niyan. And so we are making sure that every evacuation center has it has a medical team composed of national government doctors and nurses and also local government nurses and doctors. Ang trabaho lang talaga sa national ay tiyakin na meron silang sapat na supply ng mga gamit at saka ng gamot. And that's what we are doing now. So that is so far that is what we have to attend to. But I also explained once again, it's not the first time I've done it. We have to explain that yung wag na palitan na natin ang pag-iisip natin. Hindi ito unusual, hindi ito emergency. Ito gayon talaga ang panahon. At mangyayari ito, sinasabi, ang estimate daw sa bagyo dito para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. So nakatatlo na tayo. So to be conservative, ibig sabihin, 12 pa ito na dadating. Kaya huwag na nating isipin na baka magkabagyo. Huwag tayo mag-isip na ganun tayo kasi nung lumaki tayo, very maliwanag na maliwanag kung kailan ang typhoon season, maliwanag na maliwanag kung saan nagbabaha. Ngayon, hindi na ganun. Kaya nagbago lahat. And we have to see na pag huwag na natin sasabihin baka magkabagyo, paano na pagdating ng bagyo dahil darating at darating yan. That is the fact of climate change. And we are now having to think more, of course, mitigation, kung ano yung mga pwedeng gawin para matulungan nga yung mga naging biktima. Pero in the longer term, kailangan na natin mag-isip tungkol sa adaptation. What do we have to do when it comes again? Because it will come again. So, evacuation centers, health centers, ano ba yung mga kailangan natin gawin? Kapag nangyari ulit ito, SOP na naman, sige, may plano tayo para sa eskwelahan. Marami tayong health center, marami tayong medical team. Alam na natin yung gagawin natin. But we have to make those arrangements almost semi-permanent. Because this is going to, as I said, this will going to happen. As I told them today, this will happen this year, it will happen next year, it will happen the year after that, etc., etc. So we have to think in those terms.
But I think thus far, kailangan talaga natin, unfortunately, we are at the mercy of the weather. And there are areas na hindi pa natin mapasok, but mag-aantay tayo pagbaba ng tubig. We are finding ways, kahit may baha, siyempre may mga rubber boat, meron tayo para magpadala ng doktor, magpadala ng relief goods, o kung hindi, para i-evacuate yung tao. So, we just continue to do what we always do. And so far, we are using the lessons that we learned from the previous storms, and it is serving us well. And I hope that the weather gets better. Thank you very much. Good morning. Before naman na nagkaroon itong na-announce na naging bagyo na talaga to, meron na kaming pre-deployment ng troops namin and equipment sa mga flood-prone areas. So, naka-ready na sila doon, but the deployment, ang call dyan is from the OCD. So, this is a whole-of-government approach, so our equipment and our personnel are ready to deploy.